Mami Min, galit kay Mayor Mark, and then na Alden at Nadine may chemistry daw. Tisoy nanghingi ng tulong. Sobrang cute nito mga kasmas. Tapos inalala ni Vice Ganda si Alden mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Uunahin ko itong ano pa kay Wally at saka kay Alden mga kasambreros pala no. Birthday daw ngayon ni Wally. Tapos yung post dito ay parang pagaling ka po Kuya Wally. May sakit ba si Wally Bayola? No, mga customers, alam natin si Wally at saka si Alden of course ay nagsama na host sa Eat Bulaga mga kasambreros. So tapos may mga random photos dito na shinare ang admin kanina no ng mga pictures ni Alden at ni Wally mga kasambreros. So, di ko na alam ha kasi hindi ako updated of course no kay Wally kung ano yung kanyang sakit no. Nevertheless no, pagaling and get well soon. Wally Bayola in Jesus name, amen. So, yun po no. Nataon na may sakit pa siya no, birthday niya mga kasambreros. Tapos, ang kulit dito ni Vice Ganda kasi naalala niyang Aldab no, si Alden at saka si Min Mendoza mga kasambreros. Nag-ugat ito nung pinatugtog ng DJ, yung sa Showtime mismo, yung theme song ng Aldab dati na God Gave Me You. Tapos, ang ginawa ni Vice Ganda, naalala niya yung Aldab. Tapos, parang dub smash sa mga kasambreros kasi yung ginagawa ni Yaya Dab o ni May Mendoza dati nung time ng Aldab mga kasambreros. So, yun, tapos si Vice Ganda naman ay nagpa-waki-waki. Yung ginagaya niya yung dati ni Yaya Dab nga mga kasambreros sa Aldab days no, na kung saan ay si May Mendoza yun yung kanyang ginagawa, yung kanyang expression ba. Gumagaya siya ng mga mukha, nagpapawaki-waki, duling-duling, basta parang sinisira niya yung mukha niya mga kasambreros para magmukhang katawa-tawa no sa mga tao, mga customers or sa mga audiences. Tapos next item natin, ang cute nito at saka sobrang touching din itong ginawa ni Alden no, na ang sabi kasi dito ni Mercy na of course no, avid fan ni Alden mga kasambreros, parang nanghihinang tulong, sabing gano'n. Kasi may event dito si Alden. Hindi ko alam kung pumunta rin sa Siargao si Mercy mga kasambreros. Dito ay parang tumigil talaga si Alden no. Huminto talaga siya para i-recognize or tawagin si Mercy mga kasambreros na kung saan ay parang tropa-tropa na dito ang turingan ng dalawang ito mga kasambreros. So, yun talagang talagang sobrang kulit lang dito ni Alden. Kasi parang tinawag niya na, di ba, parati naman niyang kinukulit yan si Mercy. Hoy Mercy! Mercy, ano ka naman? Pa-viral ka na naman. Sasabihin mo na naman, kasambahay ka. Kasambahay kita, sabi nga naman ni Alden yung makulitan nila ni Mercy, mga kasambreros. So, dito, parang nagbabay kasi grabe nagkakagulo na dito mga kasambreros pakinggan nito mamaya mga kasi sobrang kulit na sobrang parang kasi nagkakagulo na yung mga tao, may mga nahuhulog na mga kung ano-ano, may mga nahuhulog na mga gamit and so on mga kasi tapos si Alden due to pressure sa kanyang mga gilid ay parang dito Mercy sabi nga parang nahingi ng tulong sabi niya. Mercy, sabi nga ni Alden mga kasambreros. Grabe sobrang kinis ni Pops Alden at saka sobrang puti sa malapitan mga kasambreros. So, hindi ko lang kung saan event ito mga kasambreros. Sabi ni Alden kasi ay nalaglag microphone, sabi nga ni Alden. Tapos sabi naman ni Alden, Mercy, sobrang ego po ni Soiti mga kaso sobrang kinis, sana all tapos namumula pa yung tenga ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. So, hindi ko lang kung anong event ito mga kasambreros. Kasi kagabi lang pinost ito ni Mercy sa kanyang Facebook page mga kasambreros at saka sa TikTok na rin. Tapos yung kanyang caption niya
ba't parang nahingi ng tulong, sabi nga. Sabi nga ni Mercy sa kanyang caption. Siguro lang parang siguro sa pressure at saka sa ano, hindi ko alam kung ano namang pandar ng dalawang ito. Yung pandar na expression ni Alden, mga kasos. Pero yun po, no, talagang after no, na parang natawag ni Alden na 3 beses yung pangalan ni Mercy ay umalis siya kasi ang daming gwardya, no, ang daming dito, ang daming nakabantay sa kanya maliban sa mga fans na dumudumog sa kanya ay yung mga gwardya ay andyan din, of course, mga kasembreros na pumoprotekta kaya phenomenal box office Cinema King noon. Tapos si Alden, na-feature siya sa isang parang may na-voice over talaga sa kanya. Tapos yung Love Siargao nga nila ni Nadine Lustre, mga kasembreros. So, yun. Parang ikinuwento niya dito yung detalye ng Love Siargao, ng pinakaunang view series na ginawa nga ng dalawa, and so on, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko na lang ito para po mapakinggan ninyo, mga kasembreros, no. Hindi ko nakuha yung pangalan niya, mga kasembreros, ng mismong channel, pero yun, nakakatuwa kasi ang dami nag-feature. Kasi the more na parang nagiging talk of the town yung isang serye, mas papatok siya ng mga kasembreros. So tingnan natin, kasi baka mas maunang may palabas yung Summon Someday, or baka magkakalaban pa sila ni Alden ng ratings, mga kasembreros, kung magkapareho ng time slot. Pero palagay ko mas maunang ipalabas yung Summon Someday. And iniisip ko rin na baka itatapat nila sa Summon Someday kasi nadidelay yung yung Summon Someday na taping. So sila Alden, baka katapusan ng May ay tapos na rin yung kanilang shoot ng Love Siargao, mga kasembreros. So pero tingnan natin, no, kung ano yung desisyon ng management ng ABS-CBN, GMA at View Philippines, mga kasembreros, sa kanila. Kasi posible na talaga, no, yung mga twists and turns ng mga palabas, ng mga collaborations, no, talagang hindi mo inaasahan at hindi mo inaasahang kunwari dito, di ba? Hindi natin asahan magtatambal si Alden at saka si Nadine, no? Nasasabi nga ng mga tao na merong chemistry, no? Ang Alden, mga kasembreros. So, siguro magaling lang na aktor at actress talaga, mga kasembreros, si Alden at saka si Nadine, na kaya nilang bumuo ng chemistry, mga kasembreros. Kasi mga nagsisalabas sa mga video na parang naka-slow-mo, tapos magkasama sila. But of course ay pang serye lang ito, mga kasembreros, no, yung kanilang ginagawang pa-sweet, or kung meron man, mga kasembreros, pa-tweetams and so on. So in real life ay alam natin na hindi ito posible kasi nga ay may fiancé na si Nadine Lustre, mga kasembreros. So talagang talagang magaling lang sila, no, when it comes to acting. Kasi pag sinabi ng director na dapat pa sweet, o dapat lambingan, dapat ganito, pa suspense, pa thrill, so yun siya, no, yun din yung i-act ng mga artista na kasama, of course, no, sa kanilang casting, mga kasembreros. So yun talagang pero in real life alam natin na hindi ito posible, no, na may chemistry. May chemistry, yes. Sasabi rin nila si James at saka si Kath may chemistry, pero in reality, in real life, ay hindi sila po pwedeng magkatuluyan, mga kasembreros. So si James Reid ay may isa Pressman na, no, na parang engaged na yata sila, mga kasembreros. So yun, si Kath lang talaga ang hanging pa, no, or may Mayor Mark Alcala ba talaga o wala, no, meron ba talaga o wala, aamin ba o hindi. So ganon tipo, parang hindi siya talaga ideal, mga kasembreros. Tapos ito, 11 hours ago, tama tong pinost ng Siargao Secret. Expected yan ang production ng Love Siargao na maraming marites sa scene. Minsan lang magkaroon ng film shooting sa Isla Plus vloggers era pa. Tama ito, and advantage to actually na nasa vlogging era na mostly na mga tao, mga kasembreros. So nagkaroon nga ng series na Alden at Nadine sa sa Siargao. Kasi nga parang mga silent promoters, no, silent merchandisers, at saka mga sila dito, parang expected na yun ng mga production team
Love Siargao nga mga kasus, na marami talaga ang magpo-post, maraming kukuha ng video, marami ang the more na mas actually advantage ngayon kasi pag marami ang nakakaalam, pag marami nag-post, marami ang makakaalam. So yun, parang promotion na rin sa kanila mga kasembreros. So tama itong pinost ng dito ng Siargao Secrets mga kasembreros kagabi no sa kanilang Facebook page. So yung Siargao Secrets na Facebook page ay parang nakatuon lang ito sa mga kaganapan doon sa Siargao mga kasembreros. So ang post na ito ay may 84 reactions no mga kasembreros. So kumbaga pa bago sumulong, bago inumpisahan ng team ng Love Siargao ay expected na nila yon na ganun yung mangyayari na maraming post, maraming kakalam, and actually parang part nga ng strategy nila to no na doon mismo parang binabalandra nga nila yung kanilang series doon na shooting of course mga kasembreros para mas marami ang magpo-post, marami ang video. So, pinapakalat na rin nila yung information. Kung parang yung promotion nila, yung mall tour nila na gagawin or hindi naman nag-mall tour mga series. No? So, instead of magbabayad ka pa ng mga magpo-promote, yan na lang na mga kasi iba talagang kukuha yan ng mga million followers na mga vloggers tapos babayaran pa sila. So, ganoon. So, instead of doing that, ay parang konti na lang yung promotion na kanilang gagawin mga kasembreros kasi nga nauna ng pinost ng mga ng mga marites or ng mga vloggers mga kasembreros, mga random people, yung mga turista doon, yung mga local residents no, talagang personal na nandoon ay yun, talagang part din ng kanilang plano napaka-strategic ng team ni Alden mga kasembreros. So bago pa isipin at sabihin ng iba ay alam na nila yung parang kahinatnan mga kasembreros. Tapos major item tayo, Mami Min galit kay Mayor Mark or tutol sa relasyon ng nina Kath at ni Mayor Mark Alcala. Kung meron man talaga mga kasembreros, so yun siya. Sabi dito ni Queen of Media 12 hours ago, pasabong nagulantang ang lahat ng malaman na mariing tinutulan ni Mami Min Bernardo ang relasyon ni Catherine at Mark Alcala. Bakit nga ba ayaw ng inang so yun talagang daming reaction. So 165 mga kasembreros. So talagang ayaw no na mga kasembreros, siguro sa akin lang kasi dati pa parang nagpasaring na si Mami Min mga kasembreros doon sa interview niya dati kay MJ Felipe kung totoo man. So parang yung ginawa siguro ni Mami Min doon ay general advice or general na paalala or reminder mga kasembreros kay Kath na pagpipili siya ng lifetime partner kung talaga mang papakasalan siya or talagang aasawahin siya mga kasus ay talagang yung yung parang aladong yan ba no, yung masabi mong stable at saka public no, kasi mga artista, mga public figure sila no. You cannot say that you wanted a private life mga kasembreros kung nasa publiko at nasa showbiz industry ka mga kasembreros, kasi hahanapin, kikilatisin at bubusiin talaga ng mga tao mga kasembreros ang ang buhay nila mga kasembreros, kasi nga si Mayor Mark Alcala no, kung totoo man ay isang public figure no, mayor mga kasembreros. Si Kath naman no, talagang wala no, parang kumaga pa kahit sabihin pa nila na they wanted a private ay hindi nila masabi yun kung sila nga talaga mga kasembreros. So iba kasi yung parang na-issuehan na nagdi-date na sila or parang ganito ganyan, nagkikita, magsasama sa ganitong lugar, tapos wala pa rin umaamin no, unlike sa kay Kyla Estrada at kay Daniel Padilla mga kasembreros na meron talaga silang public appearances and parang parang isipin mo yun ang tama no mga kasembreros, hindi yung pa-suspense lang parate na public figure sila na turingan pero parang ayaw nilang makita sa publiko mga kasembreros.
So, yun po, no? Talagang, kung ako man si Mami Min, talagang ayaw. Kasi parang gagamitin na siya sa politics eh. Yun yung talagang nakikita ng mga tao dito na pinapabangon nila yung pangalan niya because, or ni Mayor Mark Alcala because he wanted to take higher positions and so on. So, yun yung iisip. At saka, hindi mo maiwasan yun eh. No, hindi mo iwasang maisip ng tao because you are a public figure. So, you have to be a good example. Kahit sabihin man natin na private life or relationship mo yan sa iyong jowa or sa iyong nililigawan. Mga so ganun po siya, no? Tapos, next item natin, ito natatawa naman ako dito. 3 hours ago, parang sasabi na, parang na-recall niya dito yung 3 hours ago, si Rudy Baldwin na nakita niya na magkakabalikan ng Katniel ngayong 2026 sa isang movie or sa bagong movie. So sabi ni Gigi Kasi Ignacio, sabi, hindi nga. Ayon kay Rudy Baldwin, may nakita umanong siyang vision na posibleng magkakabalikan ng tambalang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So 37 reactions. So napaka-imposible na nito, no? Mga kasunod, especially sa panahon ngayon na talagang malabo, no? Sobrang labo mga kasunod, sa parang ayaw ng makipagtambal ni Kat sa kanino man, no? Mga kasambreros na parang especially kay Daniel Padilla na parang nakatatak na yun sa kanyang isip, no, sa puso't isipan na ayaw na talaga niya makipag tambal or makapartner si DJ, mga kasambreros. So which is definitely a good thing, no, mga kasambreros na gawin niya, no, kasi nga pag wala na mga kasambreros. Tapos, yun, may mga taong nakapansin ng pag-iba ng body figure ni Alden, mga customers, kasi nga medyo nagiging fluffy, no, si Alden, mga customers, yung kanyang katawan. So, siguro sa pagkain, na tulang diet na si Soiti, lalo pa nandyan siya sa Siargao, ang daming seafoods. So, marami ang nakapansin, no? May mga nag-comment dito na yung katawan ni Alden ay medyo, kasi sabi niya parang dapat may workout or fit kasi nga nasa beach sila, mga kasus. Pero tingnan natin, may ibang angulo kasi minsan na kapag titingnan mo ay parang fluffy siya. Pero pag lapitan mo naman ng konti at saka nasa malapitan na, hindi naman pala, na parang gano'n. Parang ganoon, mga kasembrero. So minsan pag ibang angulo kasi ay iba, parang iba siya, mga kasembreros. So sabi dito ng iba, parang ang taba niya, sabi gano'n. Ang taba na niya, sabi niya, tumaba na si Atse. Mataba daw si Alden, sabi ng mga taong di naman siya nakita in person, mga mema. Tumaba si Alden. So yun siya, no? Pag hindi mo kasi makita ng personal, sa malayuan ng parang siya, parang ganoon. Pero pag sa ibang angulo at saka sa malapitan ay iba, mga kasembreros. Tapos, si Kailin na part ng Love Siargao. Nagpa-picture dito si Miss N Siargao Island, mga kasembreros. Nambay din to ni Kailin Alcantara. So, may mga interviews akong napanood na yun, nababaitan sila kay Ma'am Catherine Bernardo, Ma'am Kailin Alcantara, mga kasembreros. So, magaling na actress pero mabait. No? Tapos, Siargao Secret. Ang cute, ang kulit dito, mga kasembreros. 4 hours ago, 216 reactions. Sabi niya, iba ang kilig. Sabi dito, Siargao Secret pa rin. Ito yung yung si April Prince something, no? Kuntilan or Kulian, mga kasembreros. So, April Vince Kulian. So, yun yung kanyang pangalan, mga kasembreros. Yung kinaption niya pa dito na pastilan lamang waya mandamha na magkita tautro sa personal madyaw gani waya pa kaw makalimot sa ako. So parang sasabi niya dito na kasi parang pag Siargao, kapag sa Surigao may mga J siya, mga kasibis na Y, yung L nila nagiging Y, so parang ganoon. So para sa mga pastilan, parang napamura siya, mga kasibis, no? Waya mandamha, ibig sabihin hindi niya daw inakala wala, mapapawaya, wala.
hindi niya inisip or expect na magkita tayong muli sa personal. Madyaw gani, waya pa ka, makalimot ka na ako, or parang buti na lang hindi ka pa nakalimot sa akin. Sabing gano'n niya April Vince dito mga kasembreros. So, basta amo na adto abangan rakan nyo ni Jo. Ako sa Love Siargao. Salamat Mr. Alden Richard sa pagkuha. Okay. Part pala siya dito ng sabi nagpapasalamat siya dito na kinuha siya ng cast, no? Parang siguro kami yung role niya dito sa Siargao mga kasembreros. So, ito yung pinlash din natin kahapon na mga pictures mga kasembreros na dumaan nga si Alden doon or pumunta si Alden doon. Tapos kumain-kain sila mga kasembreros. So ito pala yon si April Vince Kulian mga kasembreros. So part pala siya ng kung kaya pala pumunta si Alden doon. So may purpose pala yung pagpunta ni Alden doon mga kasembreros, no, sa Love Siargao, sa kanilang area. No, parang siguro kinakusap siya na maging part ka ng ng taping and so on mga kasembreros. So may purpose pala, no. So maliban sa kumain sila ay yun pala yung pinaka-purpose din ni Alden. So part sila ng casting ng Love Siargao mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating cast and items ha. Sana po ay pakinggan natin. So pakinggan natin itong mga videos na i-play ko, especially itong kay Mercy mga kasembreros, no? And then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang Sunday po sa bawat isa. Nag-vlog microphone. Flashlight ba? Mercy. Mercy. Walang tutulak ha. Sir. Isang malaking proyekto ang pinagsasamahan ngayon ni Alden Richards at Nadine Lustre sa bagong View Original Series na pinamagatang Love Siargao. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsasama ang dalawang sikat na artista sa isang proyekto, kaya inaasahang magiging malaking usapan ito sa showbiz at streaming platforms. Ang Love Siargao ay isang romantic drama series na ipapalabas sa View sa ikalawang quarter ng 2026. Binubuo ito ng humigit kumulang 26 episodes at kinunan mismo sa sikat na isla ng Siargao. Ang proyekto ay produkto ng collaboration ng View Philippines, Viva Entertainment at GMA Network na layong ipakita hindi lamang ang kwento ng pag-ibig kundi pati ang ganda ng lokal na kultura at turismo ng isla. Umiikot ang stories tinatawag na Siargao Curse, isang lokal na paniniwala na ang mga bumibisita sa isla ay maaaring hindi na umalis o tuluyang mahulog sa pag-ibig. Sa serye ay gaganap si Alden bilang Jao at si Nadine bilang Cara, dalawang strangers na may magkaibang pananaw sa buhay. Sa kanilang pagkikita sa Siargao, haharap sila sa mga pagsubok ng modernong relasyon habang naapektuhan ng nasabing curse. Bukod kina Alden Richards at Nadine Lustre, kasama rin sa cast ang South Korean actor na si Choi Bo-min, pati na sina Colleen Garcia, Kailin Alcantara at iba pa. Ang serye ay unang team-up ni na Alden at Nadine, may international collaboration na Philippines at Korea, nakatuon sa pagpapakita ng beaches, pagkain at kultura ng Siargao. Nagsimula ang taping noong 2026 kung saan inaasahang malaking bahagi ng filming ay gagawin mismo sa Siargao upang makuha ang authentic na vibe ng isla. Ang Love Siargao ay isa sa mga pinaka-inaabangang serye ngayong 2026 dahil sa kakaibang tambalan, magandang lokasyon at modernong kwento ng pag-ibig. Pinapakita nito ang patuloy na pag-usbong ng Filipino content sa global streaming scene habang itinatampok ang kagandahan at kultura ng Pilipinas. Napakaganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Pag Ginamit sa Tama. Medyo mahaba po yung ating verses. 1 Timothy chapter 1 verses 8 hanggang 11. Babasahin ko na lang po mga kasembreros. Pakinggan na lang po natin. Sabi dito ni Apostol Pablo, "But we know that the law is good if one uses it lawfully." Ito pala yun, no? "Knowing this, that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate." So yung mga hindi sumusunod daw, no? "For the ungodly and for sinners and for the unholy and profane, for murderers or fathers and murderers of mothers,
Grabe, no? For manslayers, for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So sabi dito ni Apostol Pablo, mga kasembreros. So isipin natin na ang batas in general ay hindi po yan nilikha sa mga taong matuwid or sa mga taong mababait, mga kasembreros. So always remember na ang kasalanan ay naunang ginawa kaysa sa batas or sa Ten Commandments, mga kasembreros, na ginawa ni Lord, no, through his servant Moses. So kung hindi, kunwari, kung ang tao ay minamahal nila yung kanilang mga magulang or yung kanilang mga kapatid, so hindi na gagawin yung kautusan na honor your father and your mother. So kung ang mga tao noon ay ino-honor ang Panginoon at hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi na sana nilikha ang first commandment na you shall have no other gods before me or before the God of Moses, Abraham, Isaac, and Jacob, and the God who created the heavens and the earth. So wala sanang ganon kasi naunang ginawa nila, no? Lumikha sila ng mga anito, na mga santo-santo, na mga carved images, mga kasembreros. So yun yung sinamba nila na ginawa nilang Diyos, mga kasembreros. That is why God, kung ang matao, for example, ay hindi pumapatay, so hindi na sana ginawa yung commandment na you shall not murder, no? Huwag kang pumatay. So ganun siya, mga kasembreros. So ito yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung ang batas ay gagamitin sa tama, ay tama rin ito yung kanyang kalalabasan. So kung sa batas natin ginawa ng tama or right, mga kasembreros, so tama rin po at saka lawful din po ang magiging kahihinatnan nito, mga kasembreros. So as simple as that. So may mga bagay kasi na pag ginawa mo parang mali yung usage, no, mali yung gamit, mga kasembreros, ay nagiging awkward, no, nagiging mali din siya at nagiging hindi siya pleasing sa harapan ng Panginoon. And yung gospel, no? Kung ikaw ay nagtuturo ng gospel, ng salita ng Diyos, pero magaspang ang ugali mo, tapos hindi sa proper timing, hindi sa proper place mo tinuturo, mga kasembreros, or sinishare ang gospel, kasi may timing yun, mga kasembreros. So bibigyan ka ng knowledge, no, ng Holy Spirit, mga kasembreros, na kung kailan, kung sino at saan, mga kasembreros, po pwede mong bahagian ng gospel. Ang tubig, no, ang tubig po pag ininom natin, of course, beneficial. Pero pag sa ilong mo siya pinadaan yung iyong tubig na inumin sa baso, so syempre mali na po siya. So parang tama yung bagay, pero mali yung pagkaka-apply. So ganoon siya, mga kasembreros. Ang kanin, di ba? Ang kanin at saka yung foods, mga kasembreros, ay tulong sa ating nourishment. Pero kapag sa mata mo siya papadaan or sa tenga, doon may papasok, mga kasembreros, ay hindi na po yung tama. So ganoon po siya, mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga po ng wisdom talaga, no, kasi without wisdom, ang tao po ay talagang bara-bara, no, walang order. Hindi nila alam ang tamang gawin, ano yung first step, second step, third step, fourth, and so on, mga kasembreros. At saka messy, no, yung taong walang wisdom, walang strategy, walang idea, walang awareness, and so on. So damay-damay na yan, mga kasembreros, kasi ang taong walang wisdom, walang awareness, no, hindi niya pa alam na ganito, na masama pa lang ganito, yung fornication, yung pangangalo niya, yung pagsambas Diyos-Diyosan, yung paglalasing, yung sagot-sagot mo sa magulang, no, pag-away mo sa magulang, kapatid, and so on, sa pagtatanim ng sama ng loob, and so on. So kung hindi nila alam, pag wala kang wisdom na nagmula sa Diyos at hindi ka rin nagbabasa ng Biblia, ay hindi ka magkakaroon ng wisdom na ganoon, no, na cutting classes tayo, ganyan. So mga bagay na masama na itinuring ng Panginoon, pero iniisip nilang tama, no, parang ganoon, mga kasembreros. So kung kaya yung fornication, yung mga pangkukulam, yung mga witchcraft, no, and marami pang iba na mga pagbabasa ng mga stars, zodiac sign, for example. So yun, mga ano rin yun sila, mga dito yung pag-celebrate ng Halloween, no, na akala nila ay nakakatuwa, mga kasembreros. Pero may mga Christians na nag-celebrate ng ganun, pero ginagawa nila, binabaling nila, no, sa atensyon ng gospel ni Lord, mga kasembreros, yung
ito yung Halloween celebration nila. So instead of celebrating Satan, they celebrate Jesus Christ, mga kasombrero, as the ultimate savior and light of the world, mga kasombrero. So si Satan, siya yung ultimate darkness, no, ng sa buhay ng tao, ultimate darkness, yung dilim, mga kasembreros, at destruction sa buhay ng tao. Pero si Lord Jesus Christ naman ang ultimate light, no, na cannot be overcome by darkness, mga kasembreros. So hindi niya kaya ang power ni Lord Jesus Christ, no, ganun po katindi ang power ng Diyos, mga kasembreros. So kahit anong bagay naman, pag ginamit mo sa tama ay tama. Pag yung isang bagay na ginamit mo sa masama ay nagiging masama or nagiging mali siya, mga kasembreros. Cellphone, internet, no, computer, laptop, kung ano man dyan, mga kasembreros, na mga gamit natin na ginagamit sa ngayon, kung ginagamit natin sa masama ay nagiging masama na rin sila. So pag ginamit natin sa tama ay nagiging tama naman siya, mga kasembreros. So ganoon po siya, no. Nagulat ka na lang, yung toothbrush dapat sa ngipin ay tinoothbrush mo sa mata. Ano siya, eye brush, no, ay yung mata mo kinuskus mo ng yung loob ng mata mo kinuskus mo ng toothbrush, no. So mali na yun, parang ganun siya. Hindi tama yung pagkaka-apply, although tama na meron tayong produkto na ganoon, pero mali yung pagkaka-apply, mga kasembreros. So marami dito na in example si Apostol Pablo. Sodomites, kidnappers, meron pa dito liars, mga sinungaling, yung mga gumagawa ng kwento, no. Tapos sodomites, no, yung sodomites, yung mga yung mga sexually immoral, mga kasembreros, tapos yung mga walang tigil na party-party, parang buhay mo nilang walang tigil na kasiyahan, mga kasembreros, at saka party-party. So ganun po siya. Isn't it fascinating how the Bible elucidates the concept of the law being good if used correctly? This verse signifies the importance of understanding the purpose of the law in Christianity. So understanding, marami kasi ang nami-misunderstand yung context ng Bible, for example, o ang turo ng Biblia as a whole, mga kasembreros. Kung kaya mali rin yung way of living nila, no? Kung kaya may iba, nakita ko sa social media, may nagtuturo na pasigaw, may nagtuturo na parang condemnation, may nagtuturo na parang diduduro ka pa, tapos parang pinapamukha talaga sino masama ka, kami ganito, kayo ganyan, masama. So which is definitely hindi applicable, no, hindi siya tama na way of pagtuturo, mga kasembreros, because we should teach, we should share the gospel with truth, no, in love, humility, no, and calmness, mga kasembreros. So ganun po siya. The law in this context refers to the rules and commandments set forth in the Old Testament. So yun siya, ng 10 commandments nga sabi natin kanina, mga kasembreros. When we interpret and apply these laws appropriately, they serve as a mirror that reflects our sinfulness and need for a savior. Through the law, we become aware of our shortcomings and the need for redemption. So, kailangan maintindihan natin na kailangan natin ng redemption. Okay? Tayo sa mundong ito, tayo ng mga buhay pa, mga kasembreros, lahat ng humanity, lahat ng tao, lahat ng nag-exist sa mundo, kailangan ng savior, kailangan ng redemption, ng redeemer, mga kasembreros, or tagatubos, and that is in the name of the Lord Jesus Christ, mga kasembreros. So, wala nang iba. Okay? Kung may Jesus Christ kayo nakilala, pero hindi siya yung anak ng Diyos, hindi siya yung Messiah, hindi siya yung nagkataong tao, hindi siya yung namatay sa krus, hindi siya yung namatay at saka ikatlong araw ay nabuhay, ay hindi po yan ang tunay na Kristo or ang tunay na Savior, mga kasembreros. So only Jesus Christ, no, the one who born in Bethlehem, and then tapos napako sa krus, no, mga kasembreros, and then namatay and then resurrected from the dead. So yun siya. Siya lang, mga kasembreros, no, the Son of the living God. Furthermore, this verse emphasizes that the ultimate goal of the law is to point us to Jesus Christ. Instead of being a burden or a tool for condemnation, the law should lead us to Jesus, who fulfilled the law through his act or through his sacrificial death on the cross. So kagaya na mention natin kanina, mga kasembreros, kapag nagtuturo tayo ng gospel, hindi yung pamamaraan na parang
kinokondemn natin yung tinuturuan natin. So hindi po dapat with love, mapapafeel nila yung love sa gospel or sa salita ng Diyos or sa commandment na binabahagi po natin. Hindi nila dapat na-feel yung condemnation, yung parang tayo na yung nanghusga sa kanila. So hindi po dapat yun. Because we cannot win people through judgment. No, we can only win people sa pamamagitan ng pag-ibig or love, mga kasambreros. So ganun po siya. When we recognize our inability to uphold the law perfectly, we are reminded of our reliance on Christ for salvation and righteousness. So hindi tayo perfecto eh. That is why we rely on Jesus Christ or God who is perfect. Therefore, the law acts as a pathway that directs us to the grace and forgiveness found in Jesus Christ. We should embrace the law with a discerning heart, allowing it to guide us toward a deeper relationship with our Savior. So, ganun siya. Dapat yung law, yung scripture, yung Holy Bible, mga kasambreros, magiging guide natin siya sa ating improving, sa ating developing, sa ating growing relationship kay Lord Jesus Christ. Hindi po siya magiging tool ng pagkadismaya or disappoint or pag-condemn sa ibang tao. Bagkus ay maglilid dapat ito or mag-guide dapat sa ating pamumuhay na may Kristo, no, may Diyos sa ating buhay. Tapos lalago ito, mga kasembreros, as we navigate life's challenges. Alright? So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Napay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at wisdom na kapag ginamit natin ang bagay sa tama ay nagiging tama din ito, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you.